Sino to? Oh. Sino kaya yung nakagawa nito? Dapat sabitan ng medalya ito eh. Kakausapin po natin ang presidente ng Akbayan Party at saka co-convener ng Atin Ito Coalition. Ay, talagang hindi lang ito dakila, ay masigasig talaga eh. Pakatapang! Pakatapang talaga. si Ma'am Rafaela Paeng David. Ayan. Kumusta po kayo? Nakabalik na ba kayo, Kapaeng? Hello po. Yes, hello po, Sir Peter, Ma'am Mika. Salamat po for your kind words. And yes po, kakabalik lang po namin kagabi. So back on land po tayo. Ay, Ayan. thank you naman. Salamat naman. Abay, hindi po kind words yun. Talagang... Totoo din naman yun. Oo, kung kami ang isasama nyo dyan, abay, magsisimba muna kami. Tama, lalo na kung hinahabol-habol ka na ng mga Chinese ships, di ba, na malaki Diba? pa sa'yo. Oo. Kasyokot yun. So, paano po ba nangyari? Kami interesado ni Rica eh. Paano isinagawa? Una sa lahat, marami tayong pag-uusapan, pero paano isinagawa yung pagje-jet ski finally na may iwinawagayway na bandila ng Pilipinas? Po, tayo po ay very proud kasi pinangunahan po ito ng Akbayan. Representative Dada Ismula. Siya po ay isang Moro, IP, woman leader mula sa Mindanao. Siya po yung nagtupad. Babae? Itong pagje-jet ski. Yes po. Oh, wow. Babaeng Mindanaoan. O, di ba? Bonggang-bongga Oo po. nga. Grabe. Kasi po matagal na po yung pangakong yan. Nabanggit nyo nga. Oo. Mukhang hindi na po matutupad yung pangako na yan nung nakaraang presidente natin. Mukhang it's a broken promise ng isang tao na nagsisiga-siga. Pero ang totoo ay ibinigay naman yung interest natin sa China. So sabi po namin, ako, tayo na nga ang tumupad niyan. At ayun na nga po, si Kong Dada po ang nagtupad ng pangako niyan. Grabe, akala ko I presume na lalaki Ako yun. din. Akala ko din nung una. Oo. Kasi medyo. syempre, may dala kang jet ski, tapos may Oo. winawagayway ka pa. Ang bigat Oo. kaya noon. Kapaing medyo embarrassed kami, ha? Embarrassed yung kalalakihan. Mga kalalakihan. Okay. So, nung isinagawa yung pagje-jet ski na yan, may malapit ba na Chinese vessel na umaali-aligid? Oo. Ganun po Ay, ba? naku po. Alam niyo po, yung jet ski, kasi po dinala po yan mula sa vessel namin, papunta sa Pag-asa Island. Okay. Mukhang sinundan po ng isang Navy warship. Kasi Aba? po yung naghatid na bangka ay mga 1,000 yards away, mga 1 kilometer, nag-cross po yung warship. Doon nung papunta po yung jet ski sa amin. Habang nag-jet ski po si Kong Dada, makikita mo, kakadaan nung warship doon sa likod ng beach, habang nag-swimming yung mga volunteers natin doon sa napakagandang beach ng Pag-asa Island. Pero kahit po may ganong kalapit na warship, tuloy lang po tayo. At ayun nga, success ang pag-jet ski ni Kong Dada. Yun. Nakatanggap ba kayo, Ma'am Paeng, ng mga warning na kayo'y infringing on Chinese territory? Di ba? Kasi may sinasabi silang ganun yung China. Ayun na nga po, grabe sila. Kasi hindi po nila kami tinantanan. Kakaalis lang po namin ng Manila unang umaga. Meron na pong Chinese Coast Guard na nag-escort sa amin mula sa may tapat ng Mindoro hanggang sa makarating kaming Pag-asa Island. Hanggang pabalik nga po kami. Ay talagang hindi kami tinantanan. Tapos talaga pong nag-radio challenge sila dun sa ating mga vessels. May tinatanong, ano bang intensyon natin sa kanilang teritoryo? Klaro naman po sa atin ng West Philippine Sea. Kaya talagang kami, medyo, no comment at kami po ay hindi na namin sila pinansin kasi sanay na po kami sa kanilang pag-radio challenge at hindi na rin po dapat binibigyang pansin yung ganong mga panghaharas. Oo nga. Saan ba natin ulit ito itinanim? Sa Pag-asa Cay ba? Tama ba yun? So meron po tayong special mission. Naglagay din po tayo ng flag ng May 3 dun sa Sandy Cay. Ang tawag din po doon natin ay Pag-asa Cay. Yun po ay special mission na ginawa bago pa tayo ng jet ski. Kasi nga po, this is a very important symbolic action na we are claiming what is rightfully ours. So ayun po, saludo talaga kay Kong Dada. Pero ang gusto ko lang din malaman, Ma'am Paeng, nakatusok pa rin ba yung flag natin? Baka mamaya tinanggal na nila at pinalitan nila ng flag nila yan.
We will not give them that honor. Kaya po talaga, after a few hours, ang ilan po nating mga kababayan ay nagpunta doon para i-retrieve yung flag natin. Kasi we do not want to give them the benefit of defacing our flag. Baka i-disrespect pa nila at bastusin ang ating watawat. Kaya po, minabuti rin namin kunin kesa kunin nila at sila pa ang magsabing nagwagi sila. Muhon na lang kaya ilagay natin, no? Muhon. Ha, amin to, ganyan. Oo. Yung nabanggit nyo kanina na Chinese Navy vessel, yung dumidikit at tumututok sa Gray inyo? ship na? Yes po. Kaya nagulat din po talaga kami kasi lumapit doon sa aming supply boat na naghatid doon sa jet ski. At gayon din, talagang may mga photos po kaming ni-release. Walang duda, ang laki-laki na umaaligid, parang may shark sa may horizon. Habang yung mga volunteers natin ay medyo pagkatapos ng mga activities, nagre-relax. Kita nyo po talaga gumagalaw dun. Kaya nga po nakakatuwa kasi yung mga volunteers natin, yung mga attire nila parang habang nagre-relax, naka-pink bonnet pa. Hanggang doon sa dulo, kita mo yung warship. Pero bilib po talaga ako sa volunteers natin kasi talagang matatapang, tuloy lang yung activities na ating nilatag. Natutuwa ako dun sa description niyo, parang shark. Chinese shark. Totoo po. Unang na lang po may background music. Kasi gumagalaw sa likod eh. Diyos. Okay, so ano po ang pag-usapan natin yung ano po ang inyong na-accomplish bukod nga po doon sa very symbolic na pagje-jet ski? Opo, para sa atin po napakahalaga na itong mission na i-regularize ang civilian presence in the West Philippine Sea ay talagang siguraduhin nating i-sustain natin. Kasi sa harap ng pag-militarize ng China, para sa amin po ang epektibong sagot ay i-civilianize natin ang West Philippine Sea. Ibig sabihin, ordinaryong mamamayan ang nakakapaglayag, nakakapunta sa West Philippine Sea, nakakapangisda. At kasama rin po doon yung patuloy na pagbabayanihan ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino nilang pinaka-apektado, lalo na po yung mga residente ng Pag-asa. So para sa amin po ang puso ng misyon na ito ay yung mga ordinaryong mamamayan na nasa harap ng na nasa Pag-asa, sila po yung nasa harap ng panghaharas ng China sa araw-araw. Kaya sana po ay patuloy tayo makiisa sa kanila, patuloy tayong tumindig laban sa China. Ma'am Paeng, may mga kasama tayong mga congressman na nagpunta rin, sumuporta maski nung unang araw. Pagdating naman sa legislation, ano yung kanilang mga nais bring forward para maprotektahan pa natin lalo ang West Philippine Sea? Meron po tayong tinatawag na West Philippine Sea Block sa Kongreso at sa Senado. Mahalaga po yun kasi alam naman natin may ilan tayong tinatawag na mga tsinador, political leaders pa natin mismo ang nag-e-echo ng Chinese propaganda. Kaya napakahalaga, magsama-sama din yung mga pro-Philippines, pro-West Philippines na legislators. May mga pakete po sila ng batas na gustong ipasa at ikampyon sa loob ng ating Kongreso. Yung isa pong karagdagan na gusto nating i-push pagkatapos nitong mission ay dapat siguraduhin natin na merong on the one hand ang executive master plan para i-develop ang Pag-asa at lalo na yung ekonomiya nito kasi po yung development ng isla bilang lugar na talagang kayang mamuhay ng disente, yung mga residente ay dapat pagplanuhan, pag-igihan at yung Kongreso natin dapat tapatan ito ng sapat na budget para masiguradong talagang magiging matutupad yung mga programa na magpapabuti ng buhay ng mga residente ng Pag-asa. Ilan din po yung mga residente natin doon? At may parang 120 na yata tayong mga bata na nag-aaral doon, ma'am, no? Yes po, actually maliit po talaga yung isla. Around 500 yung citizens. 121 po doon, mga bulinggit, mga estudyante. Actually po, ang dami naming kabataan at
actually po mga bata pa po talaga na nakasalamuha. Yung ilan po sa kanila, lalo yung mga teenager na, ang pangarap talaga makapagkolehiyo. Syempre ang hirap nun kasi wala naman kolehiyo sa Pag-asa Oo Island. Kaya po very important yung ganoong pagtingin din. Maliit mang isla, paano natin masisigurado na Makakarating doon. sustainable yung buhay doon. Kasi kung sila mismo mahihirapang magstay doon, pupunta sila sa mainland para mag-aral o kaya kumuha ng trabaho. Kaya po very important talaga, paunlarin natin ang isla na ito para mas maging mabuti po ang kalagayan ng mga kababayan doon. Ramdam ba nila yung mga nasa Pag-asa Island, yung taas ng presyo ng petrolyo, yung inflation, Yung yung taas ng bilihin, mga tama, pangunahing tama. bilihin? Alam niyo po actually, halos lahat ng supplies na naandun nanggagaling sa mainland. Kasi po wala namang lupang sakahan doon. Although nung pumunta po kami, meron na silang demo farm kasi nagdala po ng loam soil para kahit paano meron po sila na itatanim doon. Pero halos lahat po ng mga basic necessities nila, talagang mahalaga yung mga supply missions para masiguradong meron pong resources available doon. Kaya po, ayun na nga, talagang apektado rin sila kasi yung pag-deliver ng supplies doon, kailangan mo ng mga supply boat na ang nagpapatakbo din naman, presyo, produktong petrolyo. So talagang magdo-domino effect po yun. Kaya napakahalagang mabigyan sila din ng suporta sa panahon ng krisis. Ayun. Okay, bago kami magpasalamat sa inyo, shoutout muna kay Representative Dada Kiram Ismula, tama ba? Oo, ng Akbayan That's Party. right po. Oo, nako, mabuhay po kayo. Talaga Oo. namang... Making her story pala tayo ngayon. Yes, diba? oo. At syempre, kay Kapaeng David na hindi talaga sumusuko. Tama, andun palagi. Oo nga. Present sa lahat ng mga Ilang oras Civilian nga pala yung missions. biyahe dun, Kapaeng? Naku, inabot din po kami ng 2 araw. Halos. Sus Kasi Maria po malayo po talaga siya. Aba, akala- Imagine niyo na lang po Oo, yung hirap din ng mga taga roon. Oo. Mula saan? Sa Palawan? Hindi. Galing po kaming Maynila. Maynila. Kaya 2 na po days. tayo. Oho. Naku po. Kasi kung Palawan, hindi naman po aabutin din ng... Mas malapit po yung Palawan ma'am, no? Abay pa. ilang Depende po sa gamit na bangka. Kasi po yung ilan pong punta doon, may kasabay po kaming delegation from the local government. Oo. Parang inabot din po sila ng 2 days to 3 days kasi naantala po, yung alon medyo malakas daw. titingnan mo nga So naman, depende rin po talaga matagal po talaga ang biyahe. At sa totoo lang po, syempre yung dagat, hindi mo rin Oo ma-predict. nga. Oo. Abay, mas mabilis pang magbarko mula Maynila papuntang Cebu. Kaya nga. Ay, talaga ba? Hindi ko pa Oo, na-try. halos overnight lang yun Oo. Maraming salamat na Thank you, Ma'am Kapaeng. Paeng. Mabuhay po kayo at ang buong team ninyo. At sana'y Maraming magawa natin salamat ulit po. ito. Opo. Sa susunod sabihin natin doon sa mga tsinador, sila din mag-jet ski. Oo, sumama sila. Para alam nila yung pinaglalaban nila, di ba? Nung atin ito. Thank you, Thank you, Ma'am Paeng. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Thank Ayan. you. Si Rafael Paeng David. Alam mo, dapat partner, pasalamatan din natin dyan yung mga unnamed people, unseen forces na gumagalaw sa likod ng atin ito coalition. No? Dahil, lalo yung mga ayos ng mga binigay na goods, Oo. di ba? Yung mga volunteers nila. Yeah. Yung mga Alam mo, members. iniisip ko kanina pa, Oo. uy, mahal ang diesel Oo. At saka gas. Jet ski. Oh,